Ang tunog ng mga tabletas na tumama sa matigas na sahig na gawa sa naara ay parang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Napapitlag si Doña Milagrosa Reyes. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa nagkalat na puting tableta sa sahig. Ang ilan ay buo pa. Ang iba ay naging pulbos na. Ito ang mga gamot niya para sa puso. Ang mga gamot na nagpapanatili sa mahina niyang pagtibok. "Oh my gosh! Mama, I'm so sorry." Ang boses ni Clarissa, ang kanyang manugang, ay puno ng pagkukunwaring gulat. Mabilis itong lumuhod. Ang mamahaling sutlang bestida nito ay kumalat sa sahig. Ngunit ang ngiti sa mga labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Aksidente. Nadulas sa kamay ko. Naku mama, pasensya na po." Napayuko na lang si Milagrosa. Hindi na siya umimik. Sanay na siya. Sa loob ng mansyon na ito, maraming bagay ang laging nagiging aksidente. "Hayaan na lang natin yan, mama. Madumi na rin. Bukas na lang tayo kumuha ng bago sa botika," sabi ni Clarissa. Tumatayo na at pinapagpagan ang kanyang damit na parang walang nangyari. "Heto, kumain na po muna kayo ng lugaw na ipinhanda ko. Mainit pa." Inilapag ni Clarissa ang isang maliit na mangkok sa mesa sa tabi ng kama. Lugaw. Kung matatawag ngang lugaw yon. Halos tubig na lang na may ilang butil ng bigas na lumalangoy. Ang amoy nito ay amoy ng kalungkutan. Tumangulang ulit si Milagrosa sa takot na wala na siya ng boses, na wala na siya ng lakas para makipagtalo. Bawat salita niya ay maaaring maging dahilan ng isa na namang aksidente. "Sige po, mama. Magpahinga na kayo. Babalik ako mamaya para tingnan kayo," sabi ni Clarissa. At sa isang huling ngiti na puno ng panunuya, lumabas na ito ng silid. Isinasara ang pinto nang may bahagyang kalabog. Naiwan si Milagrosa sa katahimikan. Malamig. Kahit ang mamahaling kumot na nakabalot sa kanya ay hindi kayang painitin ang kanyang mga buto. Dahan-dahan, ang tingin niya ay napunta sa isang lumang litrato na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Sila iyon, ng kanyang kaisa-isang anak na si Aaron. Sa litrato, mas bata pa si Milagrosa, mas malusog. At ang kanyang nangiti ay totoo. Karga-karga niya ang isang batang Aaron na nakatingin sa kanya na para bang siya ang buong mundo nito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Aaron, anak ko," bulong niya sa hangin. "Nasaan ka na?" Maya-maya, bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Clarissa ang pumasok. Si Ludivina, ang matanda at tapat nilang kasambahay, ang pumasok na may dalang isang baso ng tubig. Hindi nagsalita si Ludivina. Ang mga mata niya ang nagsalita para sa kanya. Nakita niya ang nagkalat na gamot sa sahig. Nakita niya ang halos walang lamang mangkok ng lugaw. Nakita niya ang luha sa mga mata ng kanyang amo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali ng tahimik na pag-unawa, ng pinagsasaluhang sakit at kawalan ng pag-asa. Maingat na inilapag ni Ludivina ang baso ng tubig at habang nagkukunwaring nagpupulot ng mga kalat, palihim niyang kinuha ang isang piraso ng basag na tableta at itinago ito sa kanyang bulsa. Kinagabihan, hindi makatulog si Milagrosa. Ang gutom ay kumakalam sa kanyang sikmura, ngunit mas matindi ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay naghahabol ng hininga, naghahanap ng gamot na ipinagkait sa kanya. Ang bawat tunog ng lumang orasan sa pasilyo ay parang isang paalala na paubos na ang kanyang oras. Sa kabilang dako ng mansyon, sa maliit at simpleng kwarto ng mga katulong, nanginginig ang mga kamay ni Ludivina habang hawak ang kanyang luma at dekipad na cellphone. Ilang buwan na niyang pinag-iisipan ito. Ilang buwan na siyang natatakot. Pero ngayong gabi, nakita niya ang itsura ng pagkatalo sa mga mata ni Doña Milagrosa at hindi na niya kaya pang manahimik. Dahan-dahan niyang itinipa ang isang mensahe. Ang bawat letra ay puno ng kaba at panalangin para kay
Sir Aaron. Sir Aaron, kailangan niyo pong umuwi. May mali po sa mansyon. Huminto siya sandali. Ang kanyang daliri ay nag-aalangan sa send button. Ito na. Walang atrasan. Pinindot niya ito. Sinend. Ang palakpakan sa loob ng boardroom sa Singapore ay parang musika sa pandinig ni Aaron Reyes. Nakatayo siya sa harap ng mga pinakamayayamang negosyante sa Asia. Ang kanyang anyo ay puno ng kapangyarihan at kumpiyansa. Sa likod niya sa pamamagitan ng salaming pader, tanaw ang nagniningning na skyline ng syudad. Ito ang kanyang mundo. Isang mundo ng bakal, salamin at konkreto. Isang mundo kung saan ang mga numero sa stock market ang nagsasabi kung sino ka. At sa mundong yon, si Aaron Reyes ang hari. Congratulations, Mr. Reyes, a brilliant acquisition. Ngumiti si Aaron, isang nangiting sanay na, at nakipagkamay sa mga tao. The pleasure is all mine. Habang paupo siya, naramdaman niya ang bahagyang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang mamahaling suit. Kinuha niya ito at sinilip sa ilalim ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong pamilyar, ngunit bihira niyang tawagan, Ludivina. Sir Aaron, kailangan niyo pong umuwi. May mali po sa mansyon. Kumunot ang noo ni Aaron. Isang bahid ng inis ang dumaan sa kanyang isip. Sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensaheng ganito ang bubungad sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Matanda na si Ludivina. Baka nag-aalala lang ng sobra sa kung anong maliit na bagay. Isinantabi niya ang mensahe at muling itinuon ang pansin sa pag-uusap. Ngunit ang mga salita ni Ludivina ay parang maliit na tinik na bumaon sa kanyang isipan. May mali po sa mansyon. Upang mapanatag ang sarili, pasimple siyang nag-excuse at tinawagan ang kanyang asawa. Hello, Hon? Napatawag ka? Ang boses ni Clarissa sa kabilang linya ay matamis at malambing, gaya ng dati. Clarissa, I just got a message from Ludivina. She said something's wrong at the mansion. Is everything okay? Narinig niya ang isang mahinang tawa. Oh, that. Don't worry, Hon. Si Mama, okay naman siya. Alam mo na, medyo makakalimutin na lang talaga minsan. Kanina, hinahanap niya yung paborito niyang vase na nabasag na niya noong isang linggo. Baka yun ang ikinaaalala ni Ludivina. Alagang-alaga ko siya. I promise. You focus on your work. We're so proud of you. Nakahinga ng maluwag si Aaron. Okay, that's good to hear. I'm sorry for bothering you. It's never a bother, hon. I love you. Umuwi ka na agad, ha? We miss you. I love you too. Ibinaba ni Aaron ang tawag. Panatag na ang loob. Si Clarissa na ang nagsabi. Maayos ang lahat. Paglipas ng ilang oras, habang lulan ng kanyang private jet pabalik ng Maynila, mag-isa niyang tinitingnan ang mga ulap sa labas. Ang tagumpay sa Singapore ay dapat nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla niyang naalala, noong bata pa siya, mga 10 taong gulang, nilagnat siya ng mataas at halos hindi siya maiwan ng kanyang ina. Naamoy pa niya sa kanyang alaala ang amoy ng Vicks na ipinapahid nito sa kanyang dibdib. Nararamdaman pa niya ang malambot nitong kamay sa kanyang noo at naririnig pa niya ang walang tigil nitong bulong ng pag-aalala at pagmamahal. Hindi siya iniwan ni Mama Milagrosa kahit isang saglit. Napapikit si Aaron. Kailan ang huling beses na nakausap niya ng matagal ang kanyang ina? Kailan ang huling beses na personal niyang tinanong kung kumusta na ito? Hindi niya matandaan. Ang tanging naaalala niya ay ang mga utos niya sa kanyang sekretarya na magpadala ng bulaklak, magdeposito ng pera, at bumili ng kung anong mamahaling regalo. Muli, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isa na namang mensahe mula kay Ludivina. Buburahin na sana niya ito. Iniisip na isa na namang pag-aalalang wala sa lugar. Ngunit binuksan pa rin niya. Walang salita. Isang litrato lang. Ang larawan ay malabo. Kuha mula sa isang lumang cellphone, pero malinaw ang laman nito. Isang mangkok ng lugaw
na halos tubig na lang at sa sahig sa tabi nito, ang mga piraso ng puting tableta na nagkalat at nadurog. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Nawala ang lahat ng pagod mula sa biyahe. Nawala ang tamis ng tagumpay. Isang emosyon ang pumalit dito. Isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman ng ganito katindi. Galit. Nakatayo si Clarissa sa harap ng kanyang malaking salamin sa loob ng banyo na kasing laki ng isang ordinaryong condominium unit. Ang mainit na singaw mula sa kanyang katatapos na paliligo ay bumabalot sa paligid, ngunit ang kanyang refleksyon ay kasing lamig ng yelo. Hawak niya ang kanyang cellphone, nakadikit sa kanyang tainga. Ang boses niya ay isang mapang-akit na bulong. "Nakuha mo na ba ang mga bagong dokumento, Marco?" Tanong niya, habang pinupunasan ng daliri ang bahagi ng salamin na nanlalabo. "Of course, my dear Clarissa," sagot ng boses sa kabilang linya, ang boses ni Attorney De Luca. "Another medical assessment, signed and sealed. It says here, Doña Milagrosa's dementia is progressing faster than expected. She is now prone to wandering and self-harm. Perfect, isn't it?" Isang nanggisi ang gumuhit sa mga labi ni Clarissa. "Perfect. You always deliver." "Anything for you," sagot ni Marco. May halong panunukso. "But are you sure about this? Aaron is on his way home." "Hayaan mo ang asawa ko," sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas. Kawawang Aaron. Masyado siyang abala sa pagpapayaman sa atin para mapansin pa ang katotohanan. Ang alam niya, isa akong mapagmahal na asawa at isang maalagang manugang. Aktor na dapat ako, Marco. Nagtawanan sila. Isang tawanan na puno ng kasakiman at lihim. "Sige na, ibababa ko na ito. Kailangan kong ihanda ang aking performance. Tawagan mo ako kapag nasa iyo na ang papeles para sa RYC Holdings." Sabi niya, bago pinatay ang tawag. Lumabas siya ng banyo, nakasuot ng isang eleganteng house dress, ang reyna sa kanyang palasyo. Sinalubong niya ang dalawang bagong kasambahay na nakayuko sa pasilyo. "Kayong dalawa," utos niya. Ang boses ay wala ng bakas ng lambing. "Ang trabaho ninyo ay bantayan ang matanda. Huwag ninyong hahayaang lumabas ng kwarto ng mag-isa. At higit sa lahat, huwag ninyong hahayaang makausap si Ludivina. Maliwanag?" "Opo, ma'am." Sabay na sagot ng dalawa, nanginginig sa takot. Tumango si Clarissa at naglakad patungo sa silid ng kanyang biyenan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Milagrosa na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. "Mama," malambing ni niyang sabi. Agad na ibinalik ang maskara ng kabaitan. "Kumusta po ang pakiramdam ninyo?" Napapitlag si Milagrosa, ang takot ay agad na gumuhit sa mukha nito. "O okay lang ako, Hija." Ngumiti si Clarissa at kinuha ang isang suklay na pilak mula sa ibabaw ng tokador. "Mukhang magulo po ang buhok ninyo, Mama. Hayaan ninyong ayusin ko." Umupo siya sa likod ni Milagrosa at sinimulang suklayin ang manipis at puti ng buhok nito. Sa umpisa, marahan ang kanyang mga galaw. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang hinihigpitan ang pagkakahawak sa buhok. "Aaray!" daing ni Milagrosa. "Shh, Mama, para po ito sa inyo." Bulong ni Clarissa malapit sa tainga nito. Ang bawat salita ay may dalang lason. "Kailangan maganda kayo tingnan. Para kapag umuwi si Aaron, hindi niya isipin na pinapabayaan ko kayo. Ayaw naman nating mag-alala pa siya. 'Di ba? Marami na siyang stress sa trabaho." Mas lalo pa niyang hinigpitan ng hawak, sapat lang para makaramdam ng sakit si Milagrosa, ngunit hindi sapat para mag-iwan ng marka. Isang perpektong pagpapahirap. Napapikit na lang sa sakit ang matanda. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Binitiwan ni Clarissa ang suklay at hinalikan ang kanyang biyenan sa pisngi. "Ayan, mas maganda na po." Nakangiti siyang lumabas ng silid. Iniwan si Milagrosa na humihikbi ng tahimik. Habang naglalakad siya sa pasilyo,
Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang text mula sa driver ni Aaron. "Ma'am, kalalapag lang po ng eroplano ni Sir." Huminto si Clarissa sa tapat ng isang malaking salamin sa pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang ngiti ng tagumpay ay nasa kanyang mga labi. Ngunit dahan-dahan, binago niya ito. Pinilit niyang palungkutin ang kanyang mga mata. Ikiniling niya ang kanyang ulo. Nag-practice siya ng isang itsurang puno ng pag-aalala at pagod. Handa na siya. Ilang minuto pa, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Ito na ang simula ng palabas. Mabilis siyang bumaba ng hagdanan. Sa pagdating niya sa ibaba ng hagdan, nakita niya si Aaron na papasok. Ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Agad na tumulo ang mga pekeng luha mula sa mga mata ni Clarissa. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. "Aaron, mahal, dumating ka na rin sa wakas." Humagulgol siya sa dibdib nito. "Nag-aalala ako kay Mama. Palala na ng palala ang kondisyon niya." Ang yakap ni Clarissa ay mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay basang-basa sa balikat ng mamahaling suit ni Aaron. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman ni Aaron ang isang kakaibang panlalamig. Ang imahe sa kanyang cellphone, ang malungkot na lugaw, at ang mga durog na tableta ay pilit na sumisingit sa kanyang isipan. "Hush now, Clarissa. I'm home," sabi niya. Dahan-dahang tinatanggal ang pagkakayakap nito. "Let me see her." Pinunasan ni Clarissa ang kanyang mga pekeng luha at tumango. Mabilis na bumalik sa kanyang papel bilang isang maalagang asawa. "Of course, hon. Dito tayo. Nagpapahinga na siya." Iginiya siya ni Clarissa sa silid ng kanyang ina. Pagbukas ng pinto, ang unang napansin ni Aaron ay ang kadiliman. Bahagyang nakabukas lang ang kurtina at ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampshade sa tabi ng kama. Nakahiga si Doña Milagrosa, nakatalukbong ng kumot. "Mama," mahinang tawag ni Aaron. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang ina at umupo. Nang makita siya nito, isang kislap ng kagalakan ang sumilay sa mga mata nito. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. "Aaron, anak?" Lalapit na sana si Aaron para yakapin ito nang biglang sumingit si Clarissa sa kanyang tabi. "Dahan-dahan lang po, Mama. Baka mahilo kayo." Tiningnan ni Milagrosa si Clarissa at sa isang iglap, ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Ang kanyang bibig ay nagtangkang magsalita muli, ngunit tila nawalan ito ng mga salita. Napayuko na lang ito. "Mama, are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Aaron. "Clarissa told me, you've been forgetful." Tumango-tango si Milagrosa, ang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kumot. "Oo, anak. Pasensya na. Matanda na." "Huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo, Mama," sabi ulit ni Clarissa. Hinahaplos ang likod ni Aaron. "Aaron, hon, she needs to rest. The doctor said we shouldn't overwhelm her." Tiningnan ni Aaron ang kanyang ina. Mukha itong pagod, nalilito, at mahina. Eksakto sa inilarawan ni Clarissa. Bigla siyang nakaramdam ng matinding konsensya. Paano niya nagawang pagdudahan ang kanyang asawa? Si Clarissa, na narito araw-araw, nag-aalaga, habang siya ay nasa malayo at nagpapakasasa sa tagumpay. Lumabas sila ng silid. Sa pasilyo, nakasalubong nila si Ludivina na may dalang isang tray. Nagtama ang kanilang mga mata. "Ludivina," malamig na sabi ni Aaron. Napayuko ang matandang kasambahay. "Sir." "Pinag-alala mo ako nang walang dahilan," sabi ni Aaron. Ang boses ay may diin. "My wife is taking good care of my mother. Huwag ka nang magpapadala ng mga mensaheng tulad noon." Hindi sumagot si Ludivina. Nakita ni Aaron ang pangingilid ng luha sa mga mata nito bago ito tuluyang yumuko at nagpatuloy sa paglalakad.
Isang sandali. May kumurot sa kanyang puso, ngunit iwinaksin niya ito. Kinagabihan, sa hapagkainan, isang perpektong pamilya ang kanilang itsura. Si Clarissa ay hindi tumigil sa pag-aasikaso kay Aaron. Nilalagyan ng pagkain ng kanyang plato at walang sawang ikinukwento kung gaano kahirap alagaan ang isang taong may sakit. Minsan ayaw niyang kumain hon, minsan naman, itinatago niya ang gamot niya. Malungkot na sabi ni Clarissa, "It takes all my patience, pero ginagawa ko para sa kanya, para sa atin." Hinawakan ni Aaron ang kamay ng asawa. "I'm sorry I doubted you." Ngumiti si Clarissa, isang nangiting puno ng tagumpay. "It's okay. Ang importante, nandito ka na." Ngunit ng gabing iyon, hindi mapakali si Aaron. Nagising siya sa gitna ng gabi, uhaw. Dahan-dahan siyang bumaba, papuntang kusina. Ayaw gisingin si Clarissa. Habang papalapit siya, narinig niya ang isang boses. Boses ni Clarissa. Ngunit iba ang tono nito. Wala ang lambing. Ang naroon ay lamig at bagsik. Sumilip siya mula sa gilid ng pader. Nakita niya si Clarissa na kausap ang isa sa mga bagong kasambahay. "Ano ang sabi ko sa'yo?" Mariing bulong ni Clarissa. "Bakit mo siya binigyan ng gatas? Alam mo ba kung gaano karaming asukal yan? Sinabi ko nang sundin mo ang diet plan na ibinigay ng doktor. Gusto mo bang lalo siyang magkasakit?" Pero ma'am, humingi po siya." Nanginginig na sagot ng katulong. "Wala akong pakialam kung anong hilingin niya. Ako ang masusunod dito. Maliwanag?" Napatigil si Aaron. Ang narinig niya ay hindi boses ng isang nag-aalalang manugang. Iyon ay boses ng isang bantay sa kulungan. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanilang silid bago pa siya mapansin. Humiga siya sa kama, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Ang larawan. Ang mukha ni Ludivina. Ang narinig niya sa kusina. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. At ang nabubuong larawan ay isang halimaw. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa dilim. Hindi na siya magtatanong. Hindi na siya makikinig sa mga kasinungalingan. Kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang browser at nag-search. 24/7 Covert Security Cameras, Same-Day Installation, Manila. Alam ni Ludivina na bawat galaw niya ay binabantayan. Ang dalawang bagong kasambahay na kinuha ni Clarissa ay parang mga asong bantay. Laging nakasunod ang mga tingin. Ang kanyang mga dating gawain, ang paghahanda ng pagkain ni Doña Milagrosa, ang paglilinis ng silid nito, ay ipinasa na sa kanila. Ang tanging natira sa kanya ay ang mga mabibigat na gawain sa ibang bahagi ng mansyon. Ito ang paraan ni Clarissa para ilayo siya. Pero hindi alam ng demonita, ang parusang ito ang nagbigay kay Ludivina ng kalayaan. Habang ang lahat ay abala sa pag-aasikaso sa pagbabalik ng hari ng pamamahay, si Ludivina ay naghihintay ng tamang pagkakataon. At dumating iyon nang marinig niyang umalis si Clarissa para sa kanyang lingguhang spa day. Isang dahilan na alam ni Ludivina ay isa lamang takip sa pakikipagkita nito kay Atty. De Luca. "Maglilinis lang ako sa itaas." Paalam niya sa isang kasambahay. Dala-dala ang isang timba at mga basahan. Walang naghinala. Para sa kanila, isa lamang siyang matandang katulong na gumagawa ng kanyang trabaho. Ngunit sa halip na sa ibang silid, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lugar na ipinagbabawal, ang private home office ni Clarissa. Ang puso ni Ludivina ay kumakabog na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Isang pagkakamali lang at siguradong sa kalsada siya pupulutin. Kinuha niya ang isang susi mula sa ilalim ng isang paso sa pasilyo. Isang duplicate key na ipinagawa niya maraming taon na ang nakalipas para sa mga emergency. Nanginginig niyang ipinasok ito sa seradura. Bumukas ang pinto. Ang opisina ni Clarissa ay malinis at organisado. Napaka-perpekto.
Ngunit alam ni Ludivina na sa likod ng kaayusang ito, nagtatago ang pinakamaruruming sekreto. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Dumiretso siya sa malaking drawer ng lamesa, nakalock. Ngunit sanay na si Ludivina sa mga paraan ni Clarissa. Tiningnan niya ang ilalim ng drawer at gaya ng inaasahan, may nakadikit na isang maliit na susi. Binuksan niya ang drawer. Sa loob, nakasalansan ang mga folder. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang mga label. Household expenses, stocks, jewelry receipts, at sa pinakailalim, isang folder na may nakasulat na MR Medicals, Milagrosa Reyes. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga medical records at mga resulta ng laboratorio. Sa unang tingin, mukhang lehitimo, ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang pangalan ng doktor at ang pirma sa bawat dokumento ay iisa lang, Dr. Alistair Fernandez, at ang letterhead ng ospital, hindi pamilyar sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang camera nito ay hindi maganda, ngunit sapat na. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Pagkatapos, isang folder pa ang kanyang napansin, nakatago sa pinakasulok. Wala itong label. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, hindi mga medical records, kundi mga bank statements. Mga statement ng isang account na hindi niya kilala. At ang nakapangilabot dito ay ang mga transaksyon. Linggo-linggong paglilipat ng malalaking halaga mula sa isang account ng RYC Holdings papunta sa account na ito. At ang pangalan ng account holder, Marco De Luca. Nanlaki ang mga mata ni Ludivina. Hindi lang ito pagmamaltrato, ito ay pagnanakaw. Kinuhanan din niya ito ng litrato. Habang ginagawa niya iyon, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan sa labas. Si Clarissa. Bumalik siya ng maaga. Nataranta si Ludivina. Mabilis niyang ibinalik ang mga folder, nilock ang drawer, idinikit ang susi sa ilalim at isinara ito. Maingat niyang pinunasan ng dala niyang basahan ang anumang maaaring bakas ng kanyang mga daliri. Palabas na sana siya ng silid nang bigla siyang mapatigil. Ang isang pluma na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Bago siya pumasok, nakaturo ito sa kaliwa. Ngayon, nakaturo ito sa kanan. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ito. Huli na para ibalik. Narinig na niya ang mga yabag ni Clarissa sa hagdanan. Dali-dali siyang lumabas, isinara ang pinto nang walang tunog at naglakad palayo na parang walang nangyari. Nakasalubong niya si Clarissa sa pasilyo. "Ludivina, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Clarissa. Ang mga mata ay naniningkit. "Nagmop po ako ng sahig, ma'am," sagot ni Ludivina. Pinipilit na huwag mautal. Tinitigan siya ni Clarissa mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin ito sa pinto ng kanyang opisina at bumalik sa kanya. Isang mahabang, nakakakabang katahimikan. "Sige, magpatuloy ka sa trabaho mo," sabi ni Clarissa sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Ludivina at mabilis na umalis. Pumasok si Clarissa sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang silya at tiningnan ang paligid. Ang lahat ay nasa ayos, ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa pluma sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakaturo ito sa kanan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. "Marco," sabi niya, "may daga sa pamamahay ko. Kailangan na nating bilisan ang mga plano. 2 araw na ang nakalipas mula nang ikabit ang mga nakatagong kamera. 2 araw na rin na halos hindi natutulog si Aaron, gabi-gabi. Kapag mahimbing na ang tulog ni Clarissa sa kanyang tabi, maingat siyang bumabangon at nagpupunta sa kanyang study para panoorin ang mga recording sa kanyang laptop. Ngunit si Clarissa ay tuso, masyadong matalino. Sa harap ng kamera na ikinabit niya sa silid ni Milagrosa, si Clarissa ay ang perpektong manugang. Puno ng pag-aalaga nitong sinusubuan ng pagkain ng kanyang ina. Marahan nitong pinapainom ng gamot. Ngunit napansin ni Aaron ang isang detalye. Pagkatapos ibigay ang tableta,
Mabilis na inaabot ni Clarissa ang isang baso ng tubig. Tinatakpan ng bibig ng kanyang ina, gamit ang palad nito na para bang tinitiyak na nalunok ito. Ngayon, naiisip niya, baka hindi iyon pag-aalaga. Baka iyon ay paraan para walang makakita kung iniliyuwa ba ng kanyang ina ang gamot. Sa kamera sa sala, nakikita niya si Clarissa na malambing na inaakay ang kanyang ina. Sa kusina, wala siyang nakikitang kahina-hinala. Pakiramdam ni Aaron ay nababaliw na siya. Ang kanyang nakikita sa kamera ay sumasalungat sa kanyang kutob at sa mga babala ni Ludivina. Baka mali lang talaga ako. Bulong niya sa sarili habang sinasara ang laptop sa sobrang frustrasyon. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagpapanggap na normal ang lahat, hindi na naman siya mapakali. Nagpasya siyang maghanap ng isang bagay na makakapagpaalala sa kanya ng mas masayang panahon. Ang kanyang lumang koleksyon ng mga laruang kotse. Naalala niyang itinago iyon ng kanyang ina sa isang baul sa bodega sa ibaba. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang sa malaking hagdanan ay umuulit sa katahimikan ng gabi. Ang mansyon, sa kabila ng karangyaan nito, ay parang isang malaking mausoleo. Malamig at walang buhay. Nakarating siya sa pasilyo na patungo sa bodega. Madilim. Nang hahakbang na sana siya para buksan ang ilaw, isang tunog ang pumigil sa kanya. Isang mahinang tunog, para itong hikbi. Isang tunog ng isang taong umiiyak ng walang luha. Tumayo ang mga balahibo ni Aaron. Sinundan niya ang tunog na nagmumula mismo sa likod ng pinto ng bodega. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang tainga sa matigas na kahoy. Mas naging malinaw ang tunog. Hindi lang yon hikbi. Iyon ay ang tunog ng sobrang kalungkutan at takot. Sinubukan niyang pihitin ang siradura. Nakalock. Sino yan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ang pag-iyak ay biglang tumigil. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Mama, andyan ka ba? Katahimikan. Hindi na siya nag-isip pa. Buong lakas niyang sinipa ang pinto. Sa pangalawang sipa, bumigay ang luma at kinakalawang na trangka. Bumukas ang pinto nang may malakas na kalabog. Ang bumungad sa kanya ay halos ikasira ng kanyang pagkatao. Sa sulok ng madilim at maalikabok na bodega, sa tabi ng mga lumang kasangkapan at mga karton na puno ng limot, nakaupo sa sahig ang kanyang ina. Si Doña Milagrosa Reyes, ang dating matatag na haligi ng kanilang pamilya, ay nakabaluktot na parang isang bata, nanginginig. Nakasuot lang ito ng manipis na pantulog na damit sa kabila ng malamig na sahig. Sa tabi niya, sa sahig, ay isang plato na may lamang kaning lamig at isang tuyong isda. Itinaas ni Milagrosa ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkatulala. Ang kanyang mga pisngi ay humpak. Nang makita siya nito, hindi kagalakan ang lumitaw, kundi purong takot. Huwag mong saktan si Aaron. Bulong nito, ang boses ay basag at nanginginig. Tila hindi siya nito nakikilala. Kasalanan ko. Ako ang may kasalanan. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Aaron. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang bilyon-bilyong piso sa kanyang bank account, ang RYC Holdings, lahat ay naging abo. Sa harap niya ay ang resulta ng kanyang pagpapabaya, ang bunga ng kanyang pagiging bulag, ang kanyang ina, ang kanyang mama, ay ginawang parang isang hayop sa sarili nitong pamamahay. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Mama, ako po ito, si Aaron. Ang pagmamahal at sakit sa kanyang boses ay tila tumagos sa ulap ng takot ng kanyang ina. Tinitigan siya ni Milagrosa. Aaron, opo mama, ako po ito. At sa wakas, humagulgol si Milagrosa. Isang iyak na puno ng sakit, gutom, at kalungkutan na matagal nang kinimkim.
Binuhat ni Aaron ang magaan at marupok na katawan ng kanyang ina. Ang galit sa kanyang puso ay parang isang bulkang sumabog. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng paghihiganti. Lumabas siya ng bodega, pasan-pasan ang kanyang ina na parang isang basahan. At sa dulo ng pasilyo, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakatayo si Clarissa. Ang mukha nito ay isang perpektong maskara ng pagkabigla at pag-aalala. Aaron, oh my God, Mama! Anong nangyari? Hinanap ko siya kung saan-saan. Ngunit hindi na tumalab ang kanyang pag-arte. Huminto si Aaron sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ina at tinitigan ng diretso ang kanyang asawa. Isang tanong lang ang lumabas sa kanyang bibig, malamig at puno ng panganib. Clarissa, anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni Aaron ay binitawan sa hangin na parang isang sentensya, mabigat, malamig, at walang puwang para sa kasinungalingan. Ngunit si Clarissa Reyes ay hindi basta-basta sumusuko. Ang takot na gumuhit sa kanyang mukha ay agad na palitan ng isang pinagpraktisang itsura ng pag-aalala at pagkalito. Anong ibig sabihin ng ano hon? Nauutal niyang tanong. Lumalapit na para bang tutulungan si Aaron sa pagbuhat kay Milagrosa. Nakita mo siya. Salamat sa Diyos. Kanina ko pa siya hinahanap. Nagising ako. Wala na siya sa tabi ko sa kama. Ibig kong sabihin, sa kabilang kwarto. Oh, Mama. Itinaas ni Aaron ang isang kamay para pigilan siya. Huwag. Huwag mo siyang hahawakan. Ang galit sa boses ni Aaron ay sapat na para mapaatras si Clarissa. Dinala ni Aaron ang kanyang ina sa pinakamalapit na sofa sa sala at maingat itong inihiga. Kinukumutan ng kanyang suit jacket. Humarap siyang muli kay Clarissa. Nakalak ang bodega, Clarissa. Paanong napunta siya doon? Ang mga mata ni Clarissa ay biglang napuno ng luha. Isang perpektong pag-arte. Iyon na nga, Aaron. Iyon ang sinasabi ko sa'yo. Ang sakit niya. Lumalala na. Minsan nakakagawa siya ng mga bagay na hindi niya namamalayan. Baka siya mismo ang nag-lock ng pinto mula sa loob at hindi na niya mabuksan. May pagkain sa sahig, mariing sabi ni Aaron. Isang plato ng kaning lamig. Diyos ko! Humagulgol si Clarissa, napahawak sa kanyang bibig. Baka kumuha siya ng pagkain sa kusina at dinala doon. Aaron, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam to. Ginagawa ko ang lahat para alagaan siya. Upang patunayan ang kanyang punto, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Teka, tatawagan ko si Attorney De Luca. Sasabihin ko sa kanya ang nangyari. Siya ang may hawak ng lahat ng medical records ni Mama. Siya ang makakapagpaliwanag sa'yo. Bago pa man makatanggi si Aaron, nakadial na si Clarissa. Inilagay niya ito sa loudspeaker. Clarissa? Gabi na, napatawag ka? Sagot ng kalmadong boses ni Marco De Luca. Marco, thank God you answered. Umiiyak na, sabi ni Clarissa. Si Mama, natagpuan siya ni Aaron sa bodega. Nakalak. Marco, please explain to my husband about her condition. Hindi na siya naniniwala sa akin. Narinig ang isang buntong hininga sa kabilang linya. Aaron, I'm sorry you had to see that. Nagsimulang magpaliwanag si Attorney De Luca sa isang professional at nakakakumbinsing tono. As I've explained to Clarissa, your mother's case is progressing. Disorientation, hiding, and even paranoia are common symptoms. Ang pagkulong niya sa sarili sa isang madilim na lugar ay maaring isang manifestation ng kanyang pagnanais na humanap ng safe space. Clarissa has been updating me daily and she's been doing an excellent job under very difficult circumstances. Ang bawat salita ni De Luca ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang kumakain sa determinasyon ni Aaron. Ang mga ebidensya, ang mga paliwanag na galing sa isang abogado, ang mga papeles na pirmado ng doktor,
ay nagsasabing mali siya, ngunit ang kanyang nakita, ang takot sa mga mata ng kanyang ina, iyon ang katotohanang hindi kayang burahin ng anumang dokumento. Si Aaron, ang hari ng negosasyon, ang dalubhasa sa pagbabasa ng mga tao, ay biglang nalito. Ang kanyang isip ay nasa isang digmaan. I need to think, sabi niya sa wakas, napahawak sa kanyang sentido. Of course, hon, malamig na sabi ni Clarissa, sinusubukang hawakan ang kanyang braso. We're in this together. Umiwas si Aaron. Ang paghipo nito ay parang apoy. Just give me some space. Naglakad siya palayo, papunta sa kanyang study at isinara ang pinto. Naiwan si Clarissa sa sala, nakatayo sa tabi ni Milagrosa na natutulog na sa sofa. Ang kanyang mga luha ay biglang natuyo. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Tiningnan niya ang natutulog na matanda nang may sobrang pagkamuhi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pasimpleng nag-type ng isang text message para kay Head Housekeeper i-cancel ang day off ni Ludivina ngayong linggo. Doblehin ang trabaho niya sa hardin. Walang rason. Pagkatapos, tumingin siya sa saradong pinto ng study ni Aaron. Hindi pa siya tapos. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At sisiguraduhin niyang sa huli, siya pa rin ang mananalo. Sa loob ng study, nakaupo si Aaron sa dilim. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap, isang bagay ang malinaw sa kanya. Kailangan niya ng isang kakampi. Kailangan niya ng katotohanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay nag-iilaw sa kanyang mukhang puno ng determinasyon. Nag-type siya ng isang mensahe para kay Ludivina. Magkita tayo bukas sa labas ng mansyon. Huwag ipaalam kay Clarissa. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring madilim na gabi. Ngunit para kay Aaron, ang bigat ng kadiliman ay nananatili sa kanyang puso. Naghintay siya sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa isang tahimik na kalye, ilang kanto, mula sa kanilang mansyon. Ilang sandali pa, nakita niya si Ludivina na naglalakad, nakayuko, at maingat na tumitingin sa paligid bago pumasok sa sasakyan. Salamat po sa pagpunta, Manang Ludi. Sabi ni Aaron, ang kanyang boses ay pagod. Pasensya na sa inasal ko kahapon. Isang maliit at malungkot na ngiti ang binigay ni Ludivina. Okay lang po, sir. Ang importante po, nakita na ng sarili ninyong mga mata. I need proof, Manang. Something concrete, sabi ni Aaron. Something that this lawyer can't twist. Nanginginig ang mga kamay ni Ludivina habang kinukuha ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Sir, sana po makatulong to. Ipinakita niya kay Aaron ang mga litratong kinuha niya sa opisina ni Clarissa. Ang mga pekeng medical records na may iisang pirma. At ang pinakamatindi sa lahat, ang mga bank statements. Malinaw na nakikita ang paglipat ng milyon-milyong piso mula sa subsidiary account ng RYC Holdings papunta sa personal account ni Attorney Marco De Luca. Ang dugo ni Aaron ay kumulo. Hindi lang ito pagmamaltrato, isa itong sindikato, isang planadong pagnanakaw sa kanyang pamilya, sa kanyang pinaghirapan. Salamat, Manang, sabi ni Aaron. Ang kanyang boses ay nagtitimpi ng galit. I owe you my life, my mother's life. Bumalik si Aaron sa mansyon na parang isang bagyong malapit ng manalasa sagi. Naabutan niya si Clarissa sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine na para bang isa lamang itong ordinaryong araw. Hindi na siya nagsalita pa. Inihagis niya sa mesang salamin ang isang folder na naglalaman ng mga nakaprint na litrato na ipinasa sa kanya ni Ludivina. Ang kalabog nito ay nagpatigil sa mundo ni Clarissa. Tiningnan ni Clarissa ang mga papel. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Nawala ang kanyang kumpiyansa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aaron ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang asawa. Aaron, I can explain. Explain what?
Sigaw ni Aaron, hindi na napigilan ng galit. Explain why you're torturing my mother? Or explain why you're stealing millions from my company with your lover? Sa pag-angat ng tingin ni Clarissa, hindi na si Aaron ang nakita niya, kundi ang isang taong hindi niya inaasahan. Nakatayo sa likod ni Aaron si Attorney Marco De Luca, kalmado at nakangisi. I believe I can answer that, sabi ni De Luca. Naglalakad papasok na para bang pag-aari niya ang lugar. What are you doing here? Galit na tanong ni Aaron. Clarissa called me. She had a feeling you'd do something reckless. Sabi ni De Luca, inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Regarding those bank transfers, they are perfectly legal. Naglabas si De Luca ng sarili niyang folder at inilatag ang mga dokumento sa mesa, sa ibabaw ng mga ebidensya ni Ludivina. This is a special power of attorney, signed by your mother, authorizing me to manage some of her financial assets for investment purposes. Napakagandang investment, hindi ba, Clarissa? Tiningnan ni Aaron ang papeles. Nandoon nga ang pirma ng kanyang ina. Isang pirma na garalgal at hindi pantay, halatang pinapirma, abamang wala sa tamang pag-iisip. And as for your accusations of torture, patuloy ni De Luca, I'm afraid it's your word against a mountain of medical evidence. In fact, ang pagpipilit mong kausapin ng isang pasyenteng may demensya ay maaaring ituring na emotional distress. Baka kami pa ang magsampa ng kaso sa'yo. Gumuho ang mundo ni Aaron. Bawat ebidensyang hawak niya ay may katapat na legal na kasinungalingan. Bawat hakbang niya ay naplano na ng mga kalaban niya. Tumayo si Clarissa na ibalik na ang lakas ng loob. Nakita mo na, Aaron? Masyado kang nagpadala sa kwento ng isang katulong. Sinisira mo ang pamilya natin dahil sa mga maling hinala mo. Nagsimula na naman siyang umiyak. Sinaktan mo ako, Aaron. Hindi mo ako pinagkatiwalaan. Napatingin si Aaron kay De Luca, tapos kay Clarissa. Nakita niya ang nangisi ng tagumpay sa kanilang mga mukha. Natrap siya. Dinala niya ang isang kutsilyo sa isang barilan. Kung hindi ka na naniniwala sa akin, humigbi si Clarissa at sa huling pinakamatinding pag-atake, inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Isang petition for annulment. Nakapirma na siya. Siguro dapat na tayong maghiwalay. Ayoko nang masaktan pa, sabi niya. At ayon kay Marco, sa ilalim ng batas, kalahati ng lahat ng kinita mo sa loob ng ating kasal ay mapupunta sa akin. Napatitig si Aaron sa papel. Ang kanyang pangalan at pangalan ni Clarissa. Ang mga salitang conjugal property. Ang pirma niya. Ito na iyon, ang dulo. Hindi lang niya nailigtas ang kanyang ina. Ngayon, mawawala pa ang kalahati ng kanyang pinaghirapan at mapupunta ito sa mga taong nanakit sa kanila. Nawalan siya ng salita. Napaupo siya sa sofa. Sa sandaling iyon, natalo siya. Wala na siyang magawa. Isang linggo ng pagkukunwari. Isang linggo ng nakabibinging katahimikan. Sa loob ng mansyon ng mga Reyes, nagahari ang isang huwad na kapayapaan. Si Clarissa ay naglalakad na parang reyna, panalo at hindi magagapi. Si Attorney De Luca ay madalas na naroroon, tinatalakay ang mga terms ng kanilang paghihiwalay. At si Aaron ay gumanap sa kanyang papel, ang talo ng asawa. I agree to all your terms, sabi ni Aaron isang hapon, habang nakaupo silang tatlo sa malaking dining hall. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang kanyang mukha ay blanko. But I have one condition. I want to announce this to the entire family properly. My mother deserves to know kasama ang mga tiyuhin at tiyahin ko. Let's have a family meeting tomorrow. Nagkatinginan si Clarissa at De Luca. Ito ay mas maganda pa sa inaasahan nila. Isang formal na pagsuko sa harap ng buong angkan. Of course, darling, sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Whatever you think is best. Kinabukasan ang dining hall ay napuno ng mga miyembro ng pamilya Reyes. Mga kapatid ng yumaong ama ni Aaron, mga pinsan, lahat ay ipinatawag para sa isang
Urgent family matter. Si Doña Milagrosa na medyo lumakas na sa ilalim ng palihim na pag-aalaga ni Ludivina nitong mga nakaraang araw, ay nakaupo sa tabi ni Aaron sa kabisera ng mesa. Nagsimula ang pulong. Tumayo si Clarissa at nagbigay ng isang madamdaming talumpati tungkol sa irreconcilable differences at kung paano, sa kabila ng lahat, ay mahal pa rin niya ang pamilya. Sumunod si De Luca, propesyonal na ipinapaliwanag ang mga legal na aspeto ng kasunduan. Ang lahat ay nakatingin kay Aaron, naghihintay ng kanyang pagsang-ayon. Dahan-dahang tumayo si Aaron, kalmado, tila tanggap na ang lahat. Thank you, Clarissa, Marco, for your very detailed explanation. Nagsimula siya. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. I accept the annulment, and I agree that half of my assets should go to Clarissa. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Clarissa. But, patuloy ni Aaron, before we sign anything, I believe there's one more piece of business to discuss. Isang maliit na investment na ginawa ni Clarissa at Attorney De Luca na sa tingin ko ay dapat malaman ng board ng RYC Holdings na nagkataong narito rin ngayon. Biglang nagbago ang hangin sa silid. Kumunot ang noo ni Clarissa. Anong pinagsasabi mo, Aaron? Hindi sumagot si Aaron. Sa halip, kinuha niya ang isang remote control mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa isang malaking painting na nakasabit sa pader. Sa isang pindot, ang painting ay umangat at sa likod nito ay isang malaking flat-screen TV. Nitong nakaraang linggo, sabi ni Aaron, ang kanyang boses ay biglang naging matalas. Habang abala kayo sa pagpaplano ng inyong tagumpay, ako naman ay abala sa pag-upgrade ng security system sa buong bahay, including Clarissa's office. Pinindot niya ang play. Ang lumabas sa screen ay isang malinaw na video. Kuha ito mula sa isang anggulo sa itaas ng opisina ni Clarissa at ang nasa video ay walang iba kundi sina Clarissa at Marco De Luca. Clarissa, he bought it. He actually believed the whole story. Ang tanga-tanga talaga ng asawa ko. Video De Luca. Sinabi ko naman sa'yo, my dear, hawak natin siya sa leeg. Once we get the settlement, we can proceed with the hostile takeover plan. RYC Holdings will be ours. Pagkatapos ay nagyakapan sila at naghalikan. Isang mahaba at puno ng pagnanasang halik. Isang malakas na gasp ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mukha ni Clarissa ay naging kasing puti ng mantel sa mesa. Si De Luca ay napatayo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. This is illegal. You can't record someone without their consent. Sigaw ni De Luca. Actually, I can. Kalmadong sagot ni Aaron. It's my house and you. Tiningnan niya si De Luca mula ulo hanggang paa. Are fired for gross misconduct and breach of fiduciary duty. As for my wife? Tumingin si Aaron kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay walang awa. You will get nothing, not a single centavo. In fact, I will make sure you spend the rest of your miserable life paying for what you did to my mother. Hindi ito pwedeng mangyari. Nanginginig na sabi ni Clarissa. Napasandal sa kanyang upuan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng dining hall. 2 unipormadong pulis ang pumasok. Attorney Marco De Luca, Clarissa Reyes, sabi ng isa sa mga pulis. Ang boses ay malakas at malinaw. Inaaresto kayo para sa kasong qualified theft, fraud, at conspiracy. Gumuho ang mundo ni na Clarissa at De Luca. Habang pinoposasan at hinihila palabas, ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkagapi. Si Clarissa ay sumisigaw, nagwawala, ngunit walang sino man ang nakikinig. Nang tumahimik na ang lahat, tumingin si Aaron sa kanyang ina. Si Doña Milagrosa, na tahimik na nanonood sa buong pangyayari, ay dahan-dahang tumayo. Naglakad siya papalapit kay Aaron at sa harap ng buong pamilya, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Walang salitang namutawi. Tanging ang yakap na yun lang. Isang yakap ng kaligtasan
ng pasasalamat at ng isang bagong simula. Ang paghuhukom ay tapos na. Nang sa wakas ay umalis na ang mga bisita, ang mga pulis, at ang mga ingay ng sigawan ni na Clarissa at De Luca, ang mansyon ay bumalik sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na puno ng tensyon o takot. Ito ay isang katahimikan na nagbibigay puwang para sa paghinga, para sa paghilom. Maingat na inakay ni Aaron ang kanyang ina, pabalik sa silid nito. Hindi na sa madilim at malamig na kwarto kung saan ito ikinulong, kundi sa kanyang orihinal na master's bedroom, ang pinakamalaki at pinakamagandang silid sa mansyon na may malawak na bintanang nakatanaw sa hardin. Binihisan niya ang kanyang ina ng malinis na pajama at maingat itong inihiga sa kama. Walang nagsalita. Tanging ang malambot na ilaw mula sa lampshade ang gumagabay sa kanilang mga galaw. Si Ludivina ay naroon din, tahimik na inilapag ang isang baso ng gatas at isang sandwich sa bedside table. Nang makatulog na si Doña Milagrosa, naupo si Aaron sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay payapa na ngayon, malayo sa takot at paghihirap na dinanas nito. Ngunit habang tinititigan niya ito, ang pakiramdam ng tagumpay na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang matinding hapdi. Ang hapdi ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang bibig ay nanginig. Ang dati niyang matigas at walang emosyong mukha ay nabasag at isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mga mata. Isang luha. Pagkatapos ay 2, 3. Hanggang sa tuluyan na siyang humagulgol, humingi siya ng tawad, hindi sa salita, kundi sa bawat patak ng luha. Ang kanyang ina, ang taong nagbigay sa kanya ng lahat, ay nagdusa sa sarili nitong pamamahay. At siya si Aaron, ang anak nito. Ang taong may lahat ng kapangyarihan at yaman ay malayo, bulag, bingi. Naalala niya ang bawat araw na mas pinili niya ang boardroom kaysa sa hapagkainan. Naalala niya ang bawat tawag na hindi niya sinagot, bawat bakasyon na kanyang ipinagpaliban. Naalala niya ang paniniwala niya na sapat na ang pera at material na bagay para maipakita ang pagmamahal. Gaano siya kamali. Naramdaman niya ang isang kamay na humaplos sa kanyang likod. Si Ludivina. Walang salita rin itong umupo sa kanyang tabi, tahimik na nakikiiyak sa kanyang hinanakit. Manang Ludi, bulong ni Aaron sa pagitan ng mga hikbi. Napakatanga ko. Lahat ng pera ko, lahat ng kapangyarihan ko, wala silang silbi kung hindi ko man lang kayang protektahan ang sarili kong ina. Nangyari na po, Sir Aaron, sabi ni Ludivina. Ang boses ay puno ng pangunawa. Ang mahalaga, gumising po kayo. At ngayon, iparamdam ninyo sa kanya ang pagmamahal na matagal niyang hinintay. Kinuha ni Aaron ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Magaspang, payat. Ang mga kamay na minsang nag-aalaga sa kanya, nagtuturo sa kanya, at nagpapagaan ng kanyang loob. Patawad, Mama, bulong niya sa natutulog nitong mukha. Patawarin mo ako. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo. Hinding-hindi na. Ang haplos niya sa kamay ng kanyang ina ay puno ng pangako. Pangako na babayaran niya ang lahat ng pagkukulang. Pangako na muli niyang bubuuin ang nasirang mundo ng kanyang ina. Ilang sandali pa, bahagyang gumalaw ang mga labi ni Milagrosa. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nagmulat. Tiningnan niya si Aaron. Walang takot, tanging pagod at isang kislap ng pag-asa. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang nangiti na matagal nang nawala. Anak, mahina niyang sabi. Ang boses ay manipis, ngunit puno ng pagmamahal. Nandito ka na. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin sa Mansyon Reyes ay nagbago. Mula sa pagiging malamig at tahimik, naging puno na ito ng liwanag at buhay.
Ang malalaking bintana ay laging nakabukas, pinapasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Ang malawak na hardin ay muling namulaklak at ang dating malungkot na hardinero ay muling nakikitang sumisipol habang dinidiligan ang mga halaman. At si Doña Milagrosa? Siya ang pinakamalaking pagbabago. Mula sa pagiging isang bilanggong puno ng takot, siya ngayon ang pinakasigla sa buong mansyon. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkakulay. Ang kanyang mga mata ay naging mapanuri at buhay. Si Aaron ay laging nasa tabi niya. Ang mga araw na punong-puno ng pulong at negosyo ay napalitan na ng mga araw na naglalakad sila sa hardin, nagbabasa ng libro, o simpleng nag-uusap habang umiinom ng tsa. Ngayon, may bago silang libangan, ang pagpaplano para sa Casa Milagrosa. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Aaron sa malawak na bakuran, kasama ang ilang arkitekto at designer, ipinaliwanag ni Aaron ang kanyang pangarap. Hindi na ito magiging simpleng mansyon lang, Mama, sabi ni Aaron habang iginuguhit sa ere ang kanyang ideya. Gagawin natin itong isang lugar, isang tahanan, para sa mga taong katulad mo, para sa mga nanay na naiwan, nakalimutan, o pinabayaan ng kanilang mga sariling anak. Nahinto si Milagrosa. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang mga mata ay nanlalabo, ngunit ngayon ay sa tuwa. Isang sentro para sa matatanda, anak. Tumango si Aaron. Ang kanyang nangiti ay totoo. Opo, Mama. Pero hindi lang basta sentro. Ito ay magiging isang tunay na komunidad. Isang lugar kung saan ang bawat matatanda ay mararamdaman na may halaga sila. May boses, may pamilya. At ikaw, Mama, patuloy ni Aaron, hinawakan ng kamay ng ina. Ikaw ang magiging inspirasyon. Ikaw ang magiging kaluluwa ng Casa Milagrosa. Napailing si Milagrosa. Ang mga luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, ang mga luhang yon ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Pero, ako? Paano? Ikaw ang magtuturo sa kanila. Ang magpapakita sa kanila na hindi tapos ang buhay matapos ang sakit. Ikaw ang magiging boses ng mga ina na hindi kayang magsalita. Sagot ni Aaron. Hindi na tayo magiging bahagi ng problema. Magiging bahagi tayo ng solusyon. Niyakap ni Milagrosa ang kanyang anak. Isang mahigpit na yakap na naglalaman ng lahat ng sakit na dinanas niya at lahat ng pag-asa na muling nabuhay sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Ludivina ng tsaa para sa mag-ina, nakita niya ang blueprint ng Casa Milagrosa sa mesa. Ngumiti siya. Ang kanyang mga sakripisyo ay hindi na sayang. Manang Ludi, tawag ni Aaron, na para bang nabasa ang kanyang isip. Simula bukas, ikaw na ang magiging manager ng Casa Milagrosa. Ikaw ang magiging kanang kamay ni Mama. Payag ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Ludivina. Hindi niya inasahan iyon. Ngunit agad niyang naintindihan. Ito ay pagtitiwala. Pagtitiwala na hindi niya kailanman inakala na ibibigay pa sa kanya. Opo, Sir Aaron. Opo. Buong puso po akong sumasang-ayon. Sagot ni Ludivina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Nilingon ni Milagrosa ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Anak, ang lahat ng ginagawa mo, ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa akin. Hindi ang mga kayamanan mo, kundi ang puso mo. Ngumiti si Aaron. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan na matagal nang nawala. Ang kanyang tagumpay ngayon ay hindi na sinusukat sa pera, kundi sa ngiti ng kanyang ina.